Good morning po sa inyo lahat. Isa pang muli yugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po ng ating araling umaga ay ipagdiwang ang pagkakaiba. Ipagdiwang ang pagkakaiba. Sa mag-asawa mga minamahal, kapag sinabing sila'y compatible, para sa akin, malimit ang kahulugan nito ay pareho o magkatulad. Halimbawa, magkatulad sa mag-asawa, sa kanilang pananampalataya, magkatulad sa antas ng pinag-aralan, katayuan ng buhay, sa ganda ng trabaho o profesyon, magkatulad sa pangitain o pangarap sa buhay. At tila magiging matagumpay ang kanilang pag-asama kung magkahawig sila sa mga mahalagang bagay na ito. Ngayon, paano kung meron silang pagkakaiba sa ibang mga bagay? Halimbawa, si Mr. ay mahilig lumabas at mamasyal dala ang kanyang bisikleta. Gusto niya mag-enjoy ng kalikasan at mga tanawin. Ngunit po, ito naman si Mrs. ay masaya na siya sa bahay lang siya. Pero po, sabi naman, ito pong Miss naman po, si Mrs. Napakaraming mga kaibigan na malimit siyang kakwentuhan. Matanda si Mr. naman po ay wala ganong kaibigan. Kaya po pag uwi niya sa bahay mula sa pagbibisikleta, masaya na siyang magbasa ng mga aklat at tumugtog ng kanyang gitara. May mga pagkakaiba po natin, biging iba natin sa isa, maging sa mag-asawa o sa kapatiran sa iglesia, ay hindi po dahil yan upang magkasalungat at mag-alitan. Sa halip po na way matuwa tayo, ay ipagdiwang ating kakaiba. Kung nga po sa iglesia ayon sa Romans 12:46, kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ng gawain ang bawat isa, ganin po ang iglesia. Maraming bahagi ngunit iisang katawan ni Kristo at lahat ay bahagi ng isa't isa. Tumagap din tayo ng iba't ibang ginagamit na kaloob upang maglingkuran sa isa't isa. Kaya di ba po ba boring, nakakatamad kung isa lamang ang kulay? Boring din po kung sa musika, lagi lang isa lamang instrumento? Kaya may pagkakaibang mga minamahal ang mag-asawa, pagkakaiba rin ang mga Kristiyano sa iglesia upang maging mas makulay at mas mahimig ang ating buhay. At yung pagdiwang po ating pagkakaiba. Maraming salamat po.